Big love shout out. Good morning, Mabsa. Today is November 13. Ay, November 13. February 13. Tsaka, ano ba ngayon? Friday ba ngayon? Oo nga, Friday the 13. Friday the 13 na, mga kakabsat. Naka po, minamalas yung mga garapatan. Diyos ko po, Rudy. O ito, naka po, may sinasabi na naman, mga kakabsat. Robin Hood. Live ni attorney Rene Bueno, Kabsat. Weak ba ang kabataan o weak ang pamumuno ng isang senador? Robert Padilla. Sige, papasokin natin. Here we go. Eksena na naman si Robin Hood. Sige, pakinggan natin. Kapanggatas na naman tayo, Mabsat. Sabi nung panahon namin, sabi niya hindi kami iyakin. May mga lumabas na post na umiiyak siya sa Senado. Oo nga. Mga memes. Umiiyakan niya si Digong. Noong November 2025, itong si Robin Padilla, nung laging hindi na pagbibigyan ng kahilingan ng abogado ni Rodrigo Roa Duterte sa ICC, ay minsan siya ay in-interview at ang kanyang sagot ay depressed siya noong November 2025. Galing mo doon, partner. Kung sinabi niya yon noong November 2025 na depressed siya dahil sa kondisyon ng politika sa bansa at doon sa nangyayari kay Duterte sa The Hague. Alam niya yun. Kaya Ramat, isang bilyonaryo, natin. isang senador ay nakakaranas ng depression. What more yung mga kabataan sasabihin niya weak, ibig sabihin pala si Senator Padilla is a weak senator. Kasi naramdaman din pala niya yun, partner. Naramdaman niya, pero niyayabang niya kanina na alam mo, nung panahon namin, yung mga batang kalsada kami, walang depression nung araw. Hindi uso yung salitang, hindi uso yung salitang depression, partner. Ngayon lang nauso yung depression, sabi niya. Pero ikaw ba naniniwala doon, partner? Ay, hindi, partner. Walang depression nung araw. Meron. Kaya lang kasi ngayon, we're on a digital era na, partner, high-tech na, lahat na nakapost sa social media, yung platforms natin, mas very vocal at post agad, partner. Post agad. Pero alam mo, partner, nung araw, hindi pa talaga masyadong exposed yung salitang depression. Pero nung araw, meron naman talagang depression. Oo naman. 80s, 90s. Pero ang tawag dyan parang iritado, no? At kinakailangan ng pansin, no? Minsan nga worst case, minsan natatawag silang baliw. No, nababaliw na yan. Nawiwindang, partner. Nawiwindang na. So, hindi tamang sabihin na lalo na nagmumula sa isang senador na weak ang mga kabataan ngayon kasi that is a form of discriminating the youth who are suffering from depression. Dapat intindihin natin yung mga kabataan na nakakaranas ng depression sa kasalukuyan. Imbis na gumawa ka ng paraan at solusyon upang maiwasan ang problema sa depression, like for instance, itaas ang antas ng edukasyon at tulungan sila na makaiwas sa mga ganitong klaseng sitwasyon, sasabihan mo pa ng mahina kayo, weak kayong mga kabataan ngayon. That is a form of discrimination. Dapat sabihan niya, partner, na kaya nyo yan. Diba? Pag dumadaan kayo sa depression, kaya nyo yan. Instead of motivating the youth, dinidiscriminate niya pa. Hindi magandang salita na nanggagaling sa isang senador. Sabi nga nung nabasa ko, partner, be sensitive as a senator. Be kind. Dapat hindi ganyan, na nakapagsalita lamang sa committee.
Oo. ano ba tawag doon? May ano? Partner. May ba yun? May masabi lang. Mema lang, lang. mema. Mema. May nabasa akong netizens. Alam mo, Mr. Senator, nung panahon namin walang depression pero naging senator ka, nagkaroon ako ng depression. Sabi ko ng partner. Tawa ko ng tawa doon sa nag-comment. Sabi ko, kanya-kanya na silang mga opinion, suggestion sa social media about that word, no? Pero pinaliwanag mo, partner, kanina na ano ba yung nakapaloob sa salitang depression? Paano mo ba siya maipapaliwanag? Sabi ni, si Maylene Marinanale, KSP, attorney. Oo. Pero alam mo, yung depression is a legitimate mental condition Yes. in our country. No, pursuant to the provision of the Philippine Mental Health Act. May batas dyan eh. No, siguro hindi na naman nagbasa si Senator Padilla, isang mambabatas na hindi nagbabasa ng batas. No, sapagkat kung nabasa ito, hindi niya sasabihin na mahina ang mga kabataan natin ngayon na nagkakaroon ng depression. Recognize yan eh. It is a mental health condition. Isa yang sakit. No? Sa kaisipan ng kabataan na nakakaranas kasi ng pagkalumo dahil sa nakikita niya sa kanyang kapaligiran. Maraming mga factors yan eh. Nandiyan dyan yung siguro problema sa pamilya. That's number one. Sa sobrang kahirapan, no? At yung kanyang nakikitang kasalukuyang katayuan na kumpara sa kanyang mga kaibigan malayo na ang nararating. Depression din yan. Pag-ibig, partner, huwag ka nang lumayo sa February 14. Pag-ibig, nagkaroon ng problema sa kanyang karelasyon. Correct. No, na parang ang iniisip niya tuloy ay wala nang nagmamahal sa kanya. Ayan, nagiging cause siya ng depression. At isa pa, alam mo ba sa Canada at doon sa amin sa Amerika ay hindi ka tumawa. Partner, may nabasa kasi sinasabi ni Diego kaya medyo na-focus ako Sabi niya kasi, partner, para hindi ma-depress, attorney, isipin natin masarap ang mabuhay. Hindi, alam mo sa Canada, one of the factors bakit nagkakaroon ng depression yung mga kabataan doon. Bakit, partner? Yung climate. Sobrang lamig. Tapos makulimlim. Oo. Pagkatapos kokonti ang tao, hindi sila masyadong nakikipagkwentuhan sa mga tao kasi napakalawak ng lugar, no? Kakaunti ang tao, bihira makakausap mo ng one-on-one o physically magkakwentuhan mo. So that would create depression kasi sa kanila, lalong-lalo na pag sumampa ka na ng 18 anyos, nagbubukod na yung mga bata na yan. Kumbaga may sariling buhay na. Tapos, siyempre, minsan nagkakaproblema yan, lalo na yung sinabi mo sa pag-ibig. Pag nag-iisa yan doon sa kanilang tinitirahan, tapos umuulan ng yelo, makulimlim, lalo ka lakas maka-apekto yan sa depression. Exactly. Partner, believe nga ako sa mga kabataan na nalagpasan yung COVID-19, partner. Ang dami kong mga kaibigan noon, nagsabi na dumaan sila sa depression kasi yung dating magulo, maingay na buhay, biglang boom! Isang idlap, tumahimik lahat, di ba? Walang lalabas ng bahay, partner. So, hindi dapat kasi sinasabihan. Dapat yan, may psychological impact yung sinasabi na yan ni Robin Padilla. Hindi siya masyadong nag-iisip at pinag-aralan ng sitwasyon ng mga kabataan ngayon na suffering from depression. Tsaka sabi niya, partner, ano ba yung depression na yan? Hindi ko alam yung, tama ba ako mga kayubi, partner, attorney? Hindi ko alam yung ibig sabihin ng depression na yan. Ngayon, ang mga kabataan, pag konti I'm depressed. Oh, come on. Siya nga nagsabi na depressed siya noong November 2025 nung siya ay nakapanayam sa isang telebisyon at radyo. Sabi niya, depressed ako. Sabi nung reporter, bakit? Kasi yung political career ni Duterte parang lumulubog na, something like that. See?
wala lang tayong files ng video dyan, pero kung meron ka sana iparinig mo sa ating mga hanapin natin yan, partner. Diba? Sinabi niya nung 2025, November to be exact, the month of November. Tapos sasabihin niya ngayon, weak ang kabataan, di weak ka din, Senator. Correct. Diba, partner? Sabi nga nung iba, nako, ito, sabi ni Miss Lilibet, attorney, kaya nga po yung mga retired na every 6 months po umaalis dito, babalik lang ng mga months na ng April. Ayun. Para hindi magkaroon ng depression, yung isip ng isip, no? Ma-relax sila. So yun nga, sinabi niya pa yung masyadong exposure sa social media creates depression on the part of the youth. So pwede, pero hindi lang naman doon ng factor niya, no, sa depende sa paggamit ng gadget. At depende rin sa tao, partner, kung paano mo ina-adapt sa buhay mo yung mga nakikita mo everyday sa social media. Di ba? Alam mo, yung social media, yung mga nakikita natin na nagpo-post ng mga accomplishment nila, kanilang mga achievements sa buhay, sometimes it serves as an inspiration to other people. Correct. No? Pag nakita nilang, ay si ganito successful na. So magkakaroon yan ng motivation na sana maging ganun ako. How to be you. Ganun yan eh. Oo, diba? How to be you. Basta wag lang haluan ng inggit. Kasi pag may inggit na partner, iba na yun. Alam mo, ang inggit ay hindi masama sa katawan ng isang tao. Kung ang inggit na to ay magsisilbing isang inspirasyon para sa tao. Pero kung ang inggit ay magsisilbing paraan para manira ka at gumawa ng hindi maganda laban sa isang taong malayo na ang nararating sa buhay, ay hindi maganda yan. So yung inggit, maganda kung gagamitin mo sa paraan na maging inspired ka, motivated ka in order for you to achieve your goal in life. Correct. Ayan. Attorney Beno, low and beyond. Umabsat, nag-boomerang kay Binoy, mga kakabsat. Nag-boomerang sa kanya yung kanyang nakakapaw. Wow, napaka-weak naman yan. Robin, akala ko ba action star ka? O ngayon, bumalik sa'yo. Tragis. Alright. Again, maraming salamat, Mabstat, no? So, umabot naman tayo ng 100 plus kanina. Pero siyempre, maglalast topic tayo dito. At ito ang iiwan ko dito sa live stream na to. So far, thank you very much po sa mga Kabsat natin. Yan, si VMP Rosimacho, si Pretty Page, sino ba? Seraphors family, siyempre. Lahat po ng mga Seraphors, nandyan po sila. Si End Time, mula pa kanina, pati sa mga premier, Ryan Conese, Charger, VMB Admin Armin. Tingnan pa ito ng jacket to. Tingnan natin ng jacket to. Wait lang Yan, para naiiba siya, wala siyang jacket. Si Annalyn, sino ba? Si Elsie Mix, Yuki Sawaki, End Time Joel, Ryan Conese. Hindi ko nakikita si Sir Leonardo Ansag, pero okay lang yan, walang problema. Alright, mag-last topic time, Absat. Ito yung iiwan natin sa ating live stream. Tapos the rest, puputulin na naman natin, ipapalabas na naman natin to bukas. Diyos ko po, Lord. Again, maraming salamat. Again, guys, so pakabuti nyo na 100 yung like natin. Saan ba like natin? 59 likes pa lang, mga Absat. Baka naman. No? Gawin na natin 100 yung like natin. Baka naman nakalimutan nyo mag-like. Wala pong bayad yan. Okay, last subtopic po tayo. At ito ang may iwan sa ating live stream for today. Maraming salamat. Countdown na po tayo.